So, sila Bishop po ay committed po sila Bishop na magturo po sa CLC. Di ba, nakapag-commit na po sila second and fourth. So, pero nag-base, tumugtog pa po si Bishop bago po sila alis. Kaya, praise God, hallelujah. Nandun po na marami po tayong gawain, kasabay po ng gawain ngayon, mga outreaches po natin. So, praise God. At sa mga kapatid po natin sa iba't ibang panig po ng mundo, nagpapasalamat po kami sa inyong pong patuloy na pagsuporta at patuloy po na pagsama lagi din sa amin. Kahit na hindi po magkasabay yung oras po natin, pero you give time para po makapakinig ng salita. At minsan nagugulat po tayo na binabalita nila na ang ganda ng mensahe, babatiin po yung o magko-comment. Yung pala ibig sabihin sila po nakikinig din, nakasubaybay. Sa anumang nangyayari at kaganapan dito po sa main church, nandun po na sila po ay nakikisa. So ngayon pong umaga, medyo, alam ko pa marami naman nagsasabi ngayon, ba't naman ang lakas ng ulan? Bahana na. Wag na po tayong let's just be happy na nawala na po yung init. Amen? Nawala na po yung init. At kaya lang, medyo uulan naman. At ang problema naman po ngayon ay pagbaha. Pero tayo naman po, we have learned to be content. Amen? Sabi ni Pablo, in every situation, I have learned to be content. In everything, I give thanks. So magpasalamat po tayo. Kasi hindi po natin alam, sinasabi natin, malakas ang ulan, baha. Ayun pala, kailangan ng mga kapatid natin na magsasaka ngayon yan. No? Sa Mindoro, ngayon lang uulan ng di ba, na balita po na, na po yun, nagbibitak na yan at ang gobyerno po ay naglalaan na ng tulong para sa mga magsasaka na talagang nalugi po at hindi na maibabalik yung kanilang puhunan. So ngayon po naman, natutuwa sila. Tayo naman, medyo minsan, umulan, ang lakas ang hirap pumunta sa church. Hindi po, parehas lang po yun. Naalala ko nga po noon, nung nagkaroon ng undoy, di ba? Dito, hindi mo talaga madadaanan, pero araw-araw po nandito kami nila Bishop. Kaya lang, dala-dala namin yung mga gamit namin. Naglalakad kami hanggang dyan sa Parkwood. Tapos nung nagawa na po nung hagdan, at nagsimula na tayo ng gawain, yung mga kapatiran po, napupuno po ito pero may undoy yun galing sa undoy. So ibig sabihin, hindi po sa kalagayan ng kung ano man ang nangyayari sa labas. Kahit na malakas ang ulan, pero malakas yung ating pong, yung mainit, yung ating pong pananampalataya sa Panginoon at yung pag-ibig mo sa Diyos, meron pong paraan sa lahat. Amen? Praise God. Bagamat nandun po na talagang valid po yung mga reasons ng mga kapatid. Ngayon po yung unang ulan unang bagyo, kaya medyo hindi po nakapaghanda. No? At masarap po matulog ng malamig. Hindi naman po. Okay lang po. Okay po tayo doon. So, wala po tayong gustong sabihin man doon. Natutuwa lang tayo na, praise God, marami pa rin po tayo ngayon dito at tayo po ay handang mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen? So, magandang umaga po sa ating pong mga kapastoran, kay Pastor Lito, kay Pastora Citas, Pastora Ann, sa kay Bishop, at sa bawat isang kapwa manggagawa, sa bawat isang membro, sa online man o on-site, magandang umaga po sa inyong lahat. So this morning, nakaraan pa po yung mensahe na pinag-aaralan. Kasi ngayon po talagang kahapon po, Friday, meron pong Pastor's Fellowship. At in every fellowship na magkakaroon po mga pastor, laging napag-uusapan yung panahon po sa kasalukuyan. No, yung pagkakaiba at paiba ng paiba, no? Lalong-lalo na sabi nga, lagi nating narinig, we are in the last days, end times. At ngayon pa lamang po nararamdaman na natin yung bang di ba nabanggit nung nakaraan ni Pastor Citas, ni Bishop, yung pre-tribulation, yung parang paghahanda dun sa yung bang paghihirap pa. Pero sabi nga, hindi na natin maaabot yon, hindi na natin mararating yon, yung tayo'y talagang sobrang lubha pang mahirapan sapagkat magkakaroon ng rapture of the church. Pero nandun po na lagi namin na pag-uusapan when it comes to commitment, when it comes dun sa kalagayan na ng church, at in our financial status, economic, kabuuan sa bansa, sa personal po natin, talagang iba na po ngayon. Tapos there is that climate change na nangyayari.
Hindi mo na ma-predict yung panahon. Inaasahan mong tag-araw, magiging tag-ulan. Yung tag-ulan, nagiging tag-araw. No? Paiba-iba na po. At yan po ay senyales na sabi nga, malapit nang dumating ang Panginoon. That's why tayo po ng mga Kristiyano ay hindi po hinahayaan ng Panginoon na tayo po ay yung bang ma-sidetrack sa ating pong buhay Kristiyano o mahatak tayo ng sanlibutan na kung saan we are caught unaware sa mga nangyayari na unti-unti pala hinahatak na naman tayo ng sanlibutan. Hinahatak na naman tayo ng kaaway, naiimpluwensya na naman tayo sa isang lax na pamumuhay, yung bang parang masyado na tayo, okay, parang ito na yung kalakaran ng mundo eh. Magmula po, di ba, sabi nga, nung nagkaroon ng pandemic, parang naging relax ang mga mananampalataya na okay na lang. Kung kung maka-attend, kung hindi. Kung minsan ay sa mga dumarating na mga problema, kung makapag-pray, di ba, gano'n. Wala na po talaga yung normal na noon na pangyayari. Pero sabi nga natin, hindi na natin kayang ibalik yung nakaraan. Yung maalaala mo kaya ang magpakailanman. Hindi na po natin maano yun eh. No? Pero hindi pa rin nababago na ang kalooban ng Diyos ay makita ang bawat isa na lumalago sa ating pananampalataya sa Panginoon regardless of situation na meron tayo ngayon. Amen? Na kahit na anumang kahirapan sa kapaligid natin, kasi naranasan na naman po natin yun eh. Amen? Ano po mas maganda yung buhay nyo? Noon o ngayon? O ngayon, ba't pa tayo naninibago? Di ba napagdaanan na natin yung mga hirap dati? Napagdaanan natin yung mga pagsubok. And there was a time na pagdaanan din natin na sobrang init tayo sa Panginoon, na walang makahadlang sa atin sa anumang commitment, sa anumang binitawan natin na, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Lord, ganito gagawin ko, Lord. Di ba noon, hindi tayo maawat. So, medyo hindi pa ganun tayo kasagana, hindi pa ganun kaganda yung ating pong pamumuhay. Pero ngayon, God is so good, so gracious, na pinagpala tayo, inangat tayo, medyo nakaka-LL na tayo ngayon. Amen? Ano po ba yung nakaka-LL? Nakakaluwag-luwag. Dati, G tayo. Gipit na gipit. Pero yung gipit na gipit, nalagpasan natin because God is with us. And now, we are living the best life of our lives. Amen? Pero nandun po na minsan, parang iba pa rin. When it comes to spirituality, o yung pagiging Kristiyano natin, doon po tayo medyo gustong paalalahanan ng Panginoon. No, gusto tayong paalalahanan ng Panginoon. So the title of our message this morning is Eternal Focus. Tapos, Living for what really matters. Eternal focus. Yung hindi tayo, we will not focus on the temporal, but we will focus on eternal things. No? And sabi po, living for what really matters. What are you living for? Oh, it's not for you. Talagang alam na alam niyo yung kanta. What am I living for? It's not for you. Sinagot agad ako dun eh. Yung kasi yung mga kanta ng mga ano. So, what are you living for? Bakit ba tayo bumabangon sa araw-araw? Para ba sa Nescafe? sabi para ba sa Nescafe? Kasi yun ang commercial ng kape. Bumabangon ka sa araw-araw. Bakit ka ba bumabangon? At para kanino ka bumabangon sa araw-araw? So bakit ba kayo nagche-church? At bakit ba kayo nagpe-pray at nananampalataya pa rin? Parang ganun. So, living for what really matters. Let us open our Bible to the book of Colossians, chapter 3, verse 1 hanggang 3. So, in line pa rin sa message po natin, living the best life. Living the best life means living for what really matters. Yung namumuhay ka ng ganap na sinasabi nating best na pamumuhay, ay ang pamumuhay na alam mo kung ano yung talagang mahalaga. So, NIV version, sabi po, since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2, set your mind on things above, not on earthly things. Amen? And verse 3,
For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Sabi po, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sabi po, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So purihin ang Panginoon sa Kanya pong mga buhay at makapangyarihang salita. Sabi po, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen? So maliwanag naman po yun. Lahat po tayo ay namatay na sa dati nating pamumuhay. Amen? Tayo po'y na-born again. At sabi po, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So yung buhay na meron tayo ngayon ay buhay ni Kristo na ipinamumuhay po ng bawat isa sa atin. It is not our own life. No, na minsan pinagmamalaki natin, buhay ko to, walang pakialam yung ibang tao. Minsan, pati nga ang Diyos, wala na rin pakialam sa buhay natin dahil sinasabi natin, buhay natin ito. Pero, since you have been raised with Christ, sabi po, set your heart on things above. Set your mind on things above, not on earthly things. So, through God's grace, our new life in Christ empowers us to trust, yung pong empower us with a new thoughts and action to align with divine purposes rather than the worldly distraction. So dahil po sa kagandahang loob ng ating Panginoon, sabi nga kanina, hindi tayo ang humanap sa Diyos eh. No, hindi tayo ang dahilan kung bakit tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Hindi po tayo ang dahilan kung bakit tayo ay pinagpapala ngayon. Kahit na po sabihin natin malakas ako, matalino ako, meron akong ginawa, kaya narating ko yung kinalalagyan ko ngayon, hindi po natin may pagmamalaki. Because it is by faith through grace. By grace through faith. No? Nandun po na sa pamamagitan po ng pananampalataya po, nandun pa rin sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. Tapos nung tayo po inanampalataya, naranasan po natin yung buhay po na ito. So, we have to transform our thoughts and actions to align with divine purposes rather than worldly distractions. Ngayon po yung distractions talaga nandiyan na. Pero sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, yung bagong buhay po na ito, yung born again experience po na ito, yung born again life po natin, ay nagbibigay sa atin ng kakayanan para po nandun po na tayo po ay mabago. Yung ating pong pag-iisip. Amen? Di ba yung pakikinig natin, ang pakikinig sa salita ng Panginoon, the Word of God, nandun po nagre-renew ng ating pong kaisipan, ng ating pong mga iniisip, at yung pong ating pong nagbabago ng ating pong damdamin. So as believers in Christ, we have been gifted with grace that calls us to a transformed life, focus on heavenly, not on earthly things. So itong pong buhay na ito, binigay sa atin ng Panginoon at bilang mananampalataya na nakaranas po ng kagandahang loob ng Diyos, ng Kanya pong grasya, ang panawagan po sa atin ay magpatuloy po tayo sa isang buhay na kung saan alam naman natin yung dati nating buhay. At alam din po natin yung mga pagbabagong ginawa sa atin ng Panginoon. Yes, marami pa tayong mga flaws, marami pa tayo sigurong mga kahinaan, weaknesses ngayon, may mga nadadapa pa rin tayo. Pero ganun pa man, nandun po na from glory to glory, slowly but surely, yung kagandahang loob ng Diyos na kapag nadarama mo, yun yung nagpapabago sa atin eh. Yun yung nagtutulak sa atin na magbago na tayo ng buhay. Kaya hindi tayo nahihirapan. If we will only walk in Him and live by the grace of God, hindi tayo mahirapan. Damahin mo lang yung kanyang pag-ibig sa araw-araw. Yung pag-ibig niya, yung grasya niya, yun yung magtutulak sa'yo na magbago eh. Hanggang sa isang araw, sabi nga ni Bishop, yung bang, mahihiya ka na lamang sa sarili mo eh. Kapag hindi ka nagbabago, pero ganun pa man, kahit na hindi ka nagbabago, pinapadamahan ka pa rin ng kanyang grasya.
Nandoon po na pinoprovide pa rin niya yung ating pangangailangan. Di ba? Ako po ganun eh. Yung bang miski parang sa magulang. Mga magulang ko po, hindi ako yung bang inuobliga sa anumang bagay na gusto nila para sa akin. Nandoon po na, kaya madalas, siyempre, hindi ka inuobliga, hindi ka parang pinupus talaga na para gawin mo isang bagay, parang nakakampante ko. Maintindihan naman nila tanay at nila tatay yan. At minsan, naaabuso ko pa yung kanila pong kabaitan. Dahil nga mabait sila sa akin, no? At hindi nila ako pinaparusahan, hindi nila ako pinagsasalitaan ng masama, ay hindi po ako, lalo akong medyo sumasalbahe bawat araw. Kasi alam ko, hindi naman magagalit sa akin eh. At kahit na magalit sa akin ng tatay ko, alam ko pag pinalo ako, bibigyan ako ng pera. Ganun lang, parang somehow nakukonsente ka. Pero may mga pagkakataon na yung kabaitan na yon, yung kagandahang loob ng mga magulang ko, nagdadala din sa akin sa pagsisisi. Nagdadala din sa akin doon sa pagkahiya na, teka, ako po nung na-born again, parang napag-aralan ko lahat, biruin mo sa lahat ng bagay na ginagawa ng mga magulang ko, na nagsisikap sila, hindi naman sila mayaman, may pag-aaral kami, although yung di ba, yung pinaka-gusto natin, makapag-aaral tayo ng college, hindi nila maibigay sa akin. Ang sumagot naman nun sa akin ay auntie ko. Siya ang nagbigay ng tuition ko, siya nagpatapos sa akin. Siya yung, nandun na ako, nagtatrabaho na ako sa Wawa, dun sa may Muntalban, sa quarry, yung pinapasabog po namin yung bundok. Si tatay po ay heavy equipment operator. Ako po yung lubman. Tagalagay ko ng langis, ng grasa, hihiga ka sa ilalim. May mga pagkakataon na nagagrasa ka sa ilalim, natutuluan ka ng langis na mainit talaga, umiiyak ako. Sabi ko, sana nag-aaral ako, hindi ako nandito eh. Pero ako naman ang dahilan eh. Dahil ng mga panahon na ako'y nag-aaral, nag-working student, hindi ko rin naman talaga at sinasabay ko yung mga ibang bisyo. Pero nung pinag-aaral ako ng auntie ko, at nakita ko yung ganong ugali ng mga tao sa paligid ko, sabi ko, sa lahat ba naman ang ginagawa nilang mabuti, susuklian ko ng masama? Sa pagmamahal na pinakakita nila sa akin, ang isusukli ko pagsuway. Ganyan din sa Panginoon, di ba? Hindi naman tayo pinilit. No, pinapadama lang ng Diyos sa araw-araw yung buhay na kung saan tayo po ay iniibig niya, sa kahinaan natin, sa mga bagay na ginagawa natin, yung pagtalikod natin, sa lansang natin, hindi tayo sumusunod sa Kanya, lumiliko tayo sa kaliwa, sa kanan, pero kailanman hindi tayo pinarusahan ng Diyos. Amen? Ano yung kapalit ng mga ginagawa natin hindi maganda? Pag-ibig pa rin. Kagandahang loob pa rin niya, ipapalit niya. Kaya nga, hindi ka na lang ba mahihiya? No, hindi ka na lang ba sa lahat ng ito pa yung gaganti ko. Di ba? Yung grasya ng Diyos magtutulak sa iyo para gumawa ng mabuti. Para pagsisihan mo yung masama at gumawa ka ng mabuti, sumunod sa Kanya, nang hindi Kanya pinipilit. So yan po yung kagandahan ng tayo po ay namumuhay sa grasya. But in an ever-changing world filled with distractions, the call for Christian is to trust God. Alam niyo po, ang kailangan po natin ngayon talagang ganap na pananampalataya sa Panginoon. Na saan man tayo dalhin. Alam ko, dumating kayo sa puntong ganun eh. Noon, iba po yung Christianity. No, iba po yung commitment dati. Kasi under the law nga. Kasi nga pinipili tayo, pag hindi ka sumunod sa Panginoon, nako, paparusahan ka. At ang parusa hindi magiging madali. Kaya noon, committed tayo na sumunod. Pero ang kagandahan noon, sumusunod. Sabi ko nga, minsan kailangan. Parang, di ba, hindi lang laging puro grasya eh. Minsan may batas. At minsan na pagkakamalian na, lalo na ng kabataan. Pag naririnig ngayon sinabi, kahit na mali ang ginawa mo, kahit na hindi ikaw ay gumagawa ng kasalanan, mahal ka pa rin ng Diyos. Akala nila, ang ibig sabihin nun, sige, gagawa ng kasalanan. Total, mahal naman ako ng Panginoon eh. Hindi po. Sa grasya, hindi tayo tuturuan ng gumawa ng mali. Sa grasya, yung mga ginagawa mong hindi maganda, may consequence pa rin. Pero hindi nga lang parusa ng Diyos. Ikaw ang gumagawa din ng mga bagay na ikasasama mo, pero hindi na ang Panginoon, hindi siya magpaparusa.
Kaya lang, napagkakamali na pag nasa grasya, kahit naman anong gawin ko na na minsan ano ko. No. Dati nung under the law tayo, grabe yung pagsunod natin. Yun nga lang may takot. Pero parang minsan sabi ko, mas gusto ko na yun na may takot. Kasi ngayon parang wala na Pag dati, iko-condemn ka kapag hindi ka naka-attend. Di ba? Pag hindi ka naka-attend, minsan may mga turo na, alam nyo ba na dapat uma-attend kayo, dumadalo, huwag nyo kalilimutan. Kasi kapag hindi kayo nakakadalo, may nangyayari sa inyo. Di ba? May nangyayari. Kaya huwag na tayong umabsent, may nangyayari pala. Pero hindi po ganun sa grasya ng Panginoon. Kaya lang, meron pa rin consequences at mas lalo ngang ikaw ay nasa kagandahang loob na ng Panginoon, namumuhay sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos, lalo nga dapat mahalin mo yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Kung dati, ikaw ay nagde-devotion, under the grace of God, mas masarap mag-devotion. Mas masarap mag-pray. Dati kasi kapag nag-pray, nag-intercede, pag sinabing intercession, kailangan, bago mo maranasan yung presensya ng Diyos, iiyak ka ng bato. Iiyak ka ng dugo na kailangan, nararamdaman, Lord, papasukin mo ako sa iyong presensya. Sabi ng Panginoon, nandito na ako kanina pa, kasama na kita. Di ba, dati hirap na hirap tayong pumasok sa presensya ng Panginoon. Lalo na kapag may nagawa tayong kasalanan, nandun po na, condemn. Guilt yung nararamdaman natin. Kaya naman, kahit na paglapit natin sa presensya ng Diyos, pag-attend natin, may guilt pa rin. Sasagutin kaya ako ng Panginoon sa mga panalangin ko? I-bless kaya niya ako ngayon sa pag-attend ko kahit na kahapon ay iba yung ginawa ko, hindi niya kalooban? So marami ng pagtatanong. Pero alam niyo po, maraming distractions. Pero sa grasya ng Panginoon, nandun po na niyayakap tayo ng Diyos. Hindi niya tayo tinutulak papalayo. At gusto ng Panginoon, makita niya yung relationship natin sa Kanya, lalong lumalago at lalo pong nagbubunga. Amen? Sapagkat hiwalay sa Kanya, wala tayong gagawa. So, ano po ng mundo po natin, na tinatawagan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya at mag-focus tayo dun sa mga heavenly priorities. Yung ating relationship sa Panginoon. Hindi inaalis ng Panginoon na magtrabaho tayo. Hindi inaalis ng Diyos na magnegosyo tayo. Hindi inaalis ng Diyos, sinasabing, bawasan mo na yung oras mo dyan sa ano. Wala naman sinasabing ganun Kasi kapag ganun, namumuhay tayo na naman sa batas. Hindi po ganun na sinasabi ng Panginoon. Pero yung magkaroon ka ng isang mabunga, yung bang maayos na relasyon sa Kanya, na parang di ba kinakatwiran ng mga magkakaibigan yung mag-best friend talagang tunay. Sabi nila, kami ni ganito, kahit na hindi kami madalas nagkikita niyan, pero alam namin yung kalagayan namin sa isa't isa. Pag nagkita kami, best friend kami, parang walang nabago. Sa tao, ganun no? Sana kung kaya nating mapanatili na ganun sa Diyos, na nasasabihin natin, kahit naman hindi tayo ma-attend, kahit hindi man tayo nagpe-pray, kahit hindi naman tayo nagsasalita ng nag-aaral ng salita ng Diyos, ng Bible, ganun pa rin yung faith mo sa Kanya? Ganun pa rin ba yung iyong commitment sa Kanya? Hindi po Di ba nababago? Parang mag-friend lang yan. Out of sight, hindi nyo na alam yun. Patawad po. Ako na lang po. Di ba kapag yung bang hindi kayo nakikita, parang hindi mo lagi nakikita kung girlfriend mo at wala kayong communication, parang nalalayo daw. Nawawala, di ba? Para sa mag-asawa, sige sa mag-asawa na. Parang yung intimacy, parang, di ba, parang somehow, medyo apektado. So pagka nagkita kayong uli, parang magkakailangan kayo, pero hindi sa mag-asawa na Kristiyano, hindi nangyayari yun. Amen? So siguro conforme lang sa tao. Pero nandun po na tayo, ay tinatawagan ng Panginoon na as believers, we have been gifted with grace. So kahit anong distractions man, yung nagaganap sa kapaligiran po natin, we have to stay focused on heavenly priorities. Hindi po inaalis. Ilang oras po tayo sa isang araw? 24 hours. Ilang oras yung trabaho po natin?
Buti kung kaya nating gawin yung love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Hindi natin kaya yun eh. Tapos yung habang nagtatrabaho ka, ang isip mo nasa Diyos. Baka maipit ka kung nasa, halimbawa, operator ka ng makina. Baka, di ba? Tapos nagme-meditate ka habang parang napaka-imposible po nun. Pero yung ilang saglit na minuto, na quality time na ibibigay mo sa Panginoon, sapat yun eh. Di ba? 24 hours, 8 hours tayo nagtatrabaho. Nag-overtime pa tayo. No? 12 hours na. Karamihan, 4 hours. Yung iba pa nating gawain. And the question, classic na question, nasaan doon ang para sa Panginoon? Pero meron ba tayong narinig sa Diyos na ikaw naman puro ka trabaho. Ikaw naman puro ka di ba? Wala tayong narinig. Hindi naman niya dinidemand tayo na yung sabihin na pag hindi mo na ako sinunod, hindi wala ka ng oras sa akin, break na tayo, hindi na kita i-bless. Hindi po. But because of the grace of God, nagpapatuloy po pa rin po tayo. So, the message this morning is about our focus. Our focus, yung paningin natin, saan ba nakatuon? So, yung focus, it means a center of activity. Yung sentro ng gawain natin. Focus is a center of attraction. So, it is a center of activity, attraction, yung nakakatawag ng pansin sa atin, yung binibigyan natin ng pansin sa buhay, or yung attention. So, yan po, focus is a center of activity, attraction, or attention. The word focus means a point which attention, activity is directed or concentrated. Pag sinabing, wag kang focus ako dito. Pag sinabing mong ikaw ay nakafocus, ibig sabihin, nandun yung attention mo, nandun yung activity, yun yung ginagawa mo, at doon ka directed lagi. Yun yung umuubos, doon yung naglalaan ka ng maraming panahon kung saan ka nakafocus. And another po ng focus is, sabi po, to bring or come to a focus or into focus, to fix attention, yung ayusin po natin yung ating pong pagpansin sa isang bagay. And yun po ayon sabi po, to bring or to come to a focus or into focus, to fix attention and to concentrate, ayon po sa Collins Dictionary. And another meaning ng focus po is the adjustment of the eye as a lens necessary to produce a clear image. So yung focus daw po is the adjustment of the eye or a lens necessary to produce a clear image. Yung bang, pag sinabing focus ka, i-adjust mo yung mata. Di ba kapag nagbabasa tayo at wala tayong salamin, meron malabo tayo, di ba? Pag tingin natin, ina-adjust natin yung, linalapit natin o nilalayo. O kaya kahit sa mata natin, di ba, yung grado, di ba? Ina-adjust yung lens po niya para umakma doon sa kung ano yung grado ng mata natin, para pagtingin natin sa mga bagay, ay makikita po natin ng maliwanag. So yan po yung focus. Sabi po, it is a state of clear definition. So parang sa TV, mayroong mga HD, mga movie, di ba? Na HD, high definition, yung malinaw. Yung ultimo yung langgam na nasa likuran ng dahon, di ba? Yung bang nandun sa dahon, nakikita mo kapag yung ganun ba TV ninyo? Panood naman po minsan, yung na high definition. Di ba? Tapos sabi po, the center of interest or activity. Ayon naman po yan doon sa Oxford Dictionary. So, i-relay po natin sa ating pong buhay Kristiyano. God wants us to focus on our relationship with Him, on our Christian life, on heavenly things. Hindi lamang po lagi tayo nakatuon dito sa bagay ng sanlibutan. Ngayon ko lang po nare-realize na magmula nung nangyari yung pandemic, nangyari yung mga nakakaraan na mga pinagdaanan natin ng mga hindi magaganda.
Parang ang buhay ganun eh. Na pag pinapahalagahan mo material na bagay, isang saglit lang. Di ba, ang dali lang mawala? Isang virus lang ang katapat. No, nasa buong mundo na nag-suffer lahat. Tapos yung mga yung lahat ng bagay na tinatangkilik ng isang tao, yung privilege na meron siya, yung makagala, makapunta kahit saan, makapag-travel, at saka yung ibang mga bagay pa na gustong gawin ng tao, di ba, biglang na-deprive siya? Ganun lang. Saglit lang. At sa buhay na ito, saglit lang yung buhay po natin. Let us just enjoy life with our relationship with the Lord Jesus Christ. Amen? Yung buhay Kristiyano natin, kasi after all, sabi nga, tayo, lagi naman nating narinig to, pero ang tao, ganun talaga dapat paalalahanan lang. Ang lahat naman ng bagay, iiwan lang natin eh. Ang maganda, ako po, personal, ang pinakamagandang, siguro, wala ka nang iniisip para sa sarili mo nga minsan eh, na gagawin pa. Yung lahat ng gagawin mo, para na lang inihahanda mo yung mga anak mo. Kasi sila naman ang susunod. Kaya yung mga values, yung mga aral, kahit paano itinuturo mo na sa kanila. Yes, magnegosyo kayo, mag-ipon kayo, kayo, pero enjoy nyo yung buhay. Pero sa lahat ng yan na na-enjoy nyo, huwag nyo kalilimutan ng Panginoon. Parang paghahanda na lang sa pero yung ikaw mismo, na nangangarap ka pa ng sobra-sobra, hindi po, whatever blessings ang dumating, we give thanks unto the Lord. Pero hindi ko sinasabing hindi na ako nangangarap na sumagana, no. Yan ang pangako ng Panginoon eh, na hindi po niya hayaan na lumipas yung buhay natin dito sa sanlibutan, in the land of the living, na hindi po natin nararanasan ang kasaganahan. Amen? At yung kasaganahan, wala namang specific na sukat. Kung ikaw ay na-enjoy mo yung buhay mo ngayon na mapayapa ka, may kagalakan ka sa puso, tapos maayos ang yung pamilya, tapos isang payak na pamumuhay, ayos na po yun. Mayaman ka na. Amen? Masagana ka na. At kahit na anong oras na umalis tayo dito, alam natin, na-enjoy natin yung buhay. Ngayon, kung ikaw naman ay binayaan na medyo may mga bonuses ka na, mga extra blessings ka na, praise God. Papakita lang yan na ang Diyos ay napakabuti sa buhay mo. Pasalamatan mo siya. At lalong kilalanin mo na siya yung pinagmumulan ng mga biyayang meron ka. So, for a Christian to remain focused on God's purpose, we must keep the main thing, the main thing. After all, bakit ba tayo tinawag ng mga Christians? Dahil follower tayo ni Christ. At ano po ba yung purpose kung bakit tayo hinanap ng Panginoon? Para po tayo ay iligtas. And sa John 10:10, I have come to give you life and have it more abundantly. I have come to give you life. Siya naman ang nagbibigay ng buhay. Siya nagbibigay ng kahulugan ng buhay po natin. So, sino yung first priority natin? So let us keep the main thing, the main thing. We are Christians, we are believer. Jesus is our point of focus because He is our reason for being a Christian in the first place. Kaya tayo naging Kristiyano dahil sa Kanya eh. Kaya tayo naging tagasunod niya, inilapit niya tayo sa Kanya. Nilikha tayo hindi para sa sanlibutan, hindi lamang para sumagana. Kapag nasa Panginoon ka, imposibleng hindi ka magbunga. Sapagkat ang isang sanga na nananatili sa puno, nagbubunga. Amen? Hallelujah. At kung nasa Kanya ka, sabi po, nananatili ka sa Kanya, given na po yun. Natural flow yun na nadadaloy sa iyo yung biyaya. Hindi po tayo iniligtas ng Panginoon para gagawin kitang kaya kita iniligtas, para yumaman ka. Para makamtan mo ang lahat ng yaman ng sanlibutan at lumakas ang iyong impluwensya, Pero hindi. Actually, noon nga, alam natin, di ba, inaawit natin lagi yung lumang mga kanta katulad ng mga inaawit na, I was made to praise you, I was made to glorify your name in every circumstance.
to find a way to thank you. I was made to praise you. Ginawa tayo ng Panginoon para magpuri sa Kanya, para sumamba sa Kanya, para maluwalhati siya, not because dahil bibigyan Kanya ng kayamanan, para ipakita lang niya na ako yung creator ng buhay mo. And kung ano man yung ninanais mo, yun ang ninanais ko para sa'yo, yung mabubuting bagay. Pero lahat lang ng iyan, mangyayari kung ikaw ay mananatili sa akin. If you abide in me, in my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Pero kahit na nga hindi tayo nag-a-abide, ang grasya ng Panginoon masagana pa rin sa buhay ng bawat isa sa atin. So ano pa yung hahanapin natin? No, sapagkat kasama po na pangako ng Panginoon sa atin ay isang masaganang pamumuhay. Kaya lang hindi naman sa panahon na ninanais mo. No, hindi sa panahon na gusto mo lang doon kayayaman. No. In everything there is a season. Kung hindi mo season kahapon, hindi mo season ngayon, maaaring bukas, season mo na. Tatanggapin mo naman yung inihanda sa ng Panginoon na dakilang bagay na nagmumula sa Kanya. Amen? So praise God. Kaya Jesus is our point of focus because He is our reason for being a Christian. And let us read Acts 17 verse 28 sa The Passion Translation po. Aklat po ng mga gawa, Kabanata 17, talata 28. Acts 17 verse 28. Sabi po, it is through Him that we live and function and have our identity. Just as your own poets have said, our lineage comes from Him. Sabi po, it is through Him that we live and function. Dahil po kanino kaya tayo kumikilos at gumagalaw? Nabubuhay? It is through Him. It is through our Lord Jesus Christ. So kinakanta natin. Di ba? In Him we live and move and have our being. In Him we live. Sa Kanya eh. So yung buhay na meron tayo ngayon na pinagmamalaki natin, sabi po natin na tayo po'y napagpapala na maraming tao dahil sa kanilang sarili lamang kakayanan o talino. Sabi po, ang nagbibigay ng function sa atin, ang nagbibigay ng buhay sa atin, kaya tayo araw-araw nagigising, it is through Him that we live and function. And having our identity. Ano ba identity natin? Anak tayo ng Diyos. Amen? And we are greatly blessed, we are highly favored, and we are deeply loved by our God. So, we are in Christ and Christ is in us. Yan po yung ating identity. At dahil po yan sa Kanya, sa Kanyang ginawa. Kaya kung meron man tayong dapat pagtuunan ng pansin, hindi yung maraming bagay na sanlibutan. Kasama po yan, may mga priorities, pero ang priority po natin higit ay ang patuloy na tayo po ay lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating relationship sa Kanya. So Jesus is our point of focus, sapagkat sa Kanya magmumula ang lahat-lahat ng bagay. So our life was given to Him personally. Amen? Nung tayo po ay na-born again. Diba? Tayo po ay nag-pray, personal prayer, na tinatanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas, and with a commitment to follow Him personally, nandun po na kasunod po nun, yung pagsasabi natin na tayo po ay susunod sa Kanya. Nung kayo tumanggap sa Panginoon, di ba kasunod po nun yung commitment na, Lord, susunod po ako. Susunod po ako sa iyo. Pero, hallelujah, madali kasi sa salita eh. Madali po magsabi ng, I will follow you. Kapag maganda ang buhay, madaling mag-follow sa Panginoon. Kapag walang mga hindrances, walang mga obstacles na daraanan po natin, madali pong magsabi ng I will follow Him. Pero kapag mahirap na, doon po nakikita what we are made of as Christians. No, kapag tayo po ay dumadaan na sa mga pagsubok. So when other things and so many things nandun po na nakapaligid po sa atin, lalo na sa mga bagay sa sanlibutan, when other things
and people come between us, o yung mga tao na, mga personalidad na, at yung mga pangyayari na dumarating sa atin, sabi po, yung vision po natin between us and Jesus, medyo lumalabo na. Medyo minsan, dyan na nagkakaroon ng hindi mo na makita kung ano yung kalooban ng Panginoon sa iyo. Because masyado na tayo nakatingin dun sa mga distractions. Our vision of Jesus must remain clear. Dapat maging malinaw pa rin po yung paningin natin sa Kanya. Hindi po siya nagbabago. Siya pa rin yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya yung Diyos na umiibig sa atin sa kasalukuyan at magpakailanman. No, ano man ang mangyayari, hindi po mababago yun. So our vision of Jesus must remain clear. Our new identity in Christ demands us. So dati po tayo po ay nasa dilim, tayo po ay naging nasa liwanag na. Dati po tayo po ay magagalitin, ngayon tayo po ay yung bang patient na tayo. So nabago na po lahat, no? Karamihan. Yung ating karakter nababago po araw-araw. So our new identity in Christ demand us to seek heavenly things. Doon po sa verse 1 kanina, sabi po, since you have been raised with Christ, set your heart on things above. Sabi po, being raised with Christ. So it means shifting our pursuit. So kung dati ang hinahanap mo, yung layaw na sanlibutan, ngayong na-born again ka na, ang hinahanap mo mga bagay na kung ano yung alam mong mabuti, tama. Madali lang naman malaman ang tama at mali. Di ba? Lalo na tayo, nag-aaral tayo ng salita. Kapag mali, makapananakit sa atin, sa ating kapwa, hindi kalooban ng Diyos yun. Ganun lang. Pero kung mabuti at mabuti sa kapwa, mabuti sa atin, magiging patotoo natin, no, mabuti po yun. Madali lang naman malaman Kaya lang, ang tao ginagawang complicated lang yung mga bagay. Kaya pag tinignan mo yung Facebook status, complicated. Sabi po, when other things and people come between us and Jesus, nandun po na po lumalabo. So, being raised with Christ, isi-shift po natin yung ating pursuit. Kasi dati ako po, iba yung mga hinahanap ko dati. No, alam ko, iba din kayo. Nung hindi pa tayo naboborn again, iba yung pinupursu natin. No, iba yung inaapuha po natin. So being raised with Christ, it signifies our new grace-filled identity in Him which transcend our earthly nature. So yung grace-filled identity natin, na natatabunan na po, natatabunan na. Marapat lamang. Ayaw natin kasi mag-demand Ayaw natin yung, kayo na, dapat ganito kayo, dapat, hindi po Pinapaalala lang sa atin. So, it is but natural na kapag you have been raised with Christ, ikaw ay mamumuhay na ayon sa kung ano ang udyok ng Espiritu Santo, sa lakad ng Panginoon, at makikita na yung buhay ni Kristo na nasa iyo. The way you speak, the way you conduct yourselves in front of many people, no, nandun po na nakikita na. Hindi mo na kailangan sabihin na ako, born again ako. Hindi nakita na nila yung pagbabago. Nung born again po ba kayo, nung tumagal-tagal, meron nang nakakapansin na malaki na yung pagbabago sa buhay po natin? Ako po natutuwa dati. Yung biyanan ko po, nung narinig ko yun, tuwang-tuwa talaga ako. Sabi ko, praise God, hallelujah, born again na nga ako. Kasi noon, nakikita niya po kung paano, kasi kasama ko, minsan nakakainuman ko rin yung yung mga bayaw ko, lahat kainuman ko yun. Yung biyanan ko, inuutusan ako nun, bibili ko ng Tapos, nahihiya lang ako siyempre, at that time na magpakita na siyempre, may bala ka manligaw sa anak niya. Tapos, pero madalas nakikita din ako, paglasing na ako, nakahiga na ako dun sa may tabi ng bahay nila noon. Tapos, siyempre, di ba, hinanap ka ng Panginoon Hindi mo pa, matagal din naghanap sa akin ng Diyos. O inaabangan niya lang ako na lumapit na sa Kanya. Hanggang sa na-born again po ako. Alam niyo po nung na-born again ako, kasi noong una medyo hindi, yan ba magiging
Di ba? Ganun naman ang mga magulang eh. Ayaw nila mapunta yung anak nila sa mga hindi magandang ano. Kaya tinatanong nung una, maganda pa yung imahen ko, nag-working student pa ako eh. Sabi ng biyanang kong babae, si Dante masipag yan, nag-trabaho, nag-aaral. Eh nung di na ako, tumigil na ako. Tapos wala na rin akong trabaho. Tapos nakikita na lang nila, may inom ka. Sabi ng biyanang kong lalaki, yan ba nanliligaw sa'yo? Eh, tingnan mo naman ang ito. Di ba? Parang hindi ka, kasi lagi nga akong lasing. Pero nung na-born again ako, at nung nakita po nila, lalo na nung medyo ayaw nila eh. Kasi magpapastor ka, eh siyempre maapektuhan yung anak nila, magkakaroon ng mahirap na buhay. Sabi nga, di ba kapag asawa mo ang pastor, eh nako, medyo hindi magandang ng pamumuhay. Kasi wala namang trabaho talaga yan eh. Pero ganun pa man, nung nakita po ng biyanan ko yung lahat ng yun, isang araw yung pauwi ako, may nagtanong yung kumpare niya. Dinig na dinig ko eh, kasi malalakas magsalita yun. Saan ba nagtatrabaho na yun si Dante? Ay, walang trabaho yan. Pero nagsiserve yan sa church nila. Tsaka, alam mo ba, pinagmamalaki ko yung ano ba tawag? Manugang. Kasi, mabait yan. Ako, doon ko lang narinig na mabait ako. Tapos pinagmamalaki niya ako doon sa na mabait yan. Tsaka nag-ano niya sa church. Tsaka naman, maayos na, makita mo naman. Pero nung una, ayaw nila magpastor ako. Kasi nga, nung baby pa si Dana, magkakwento lang ako, nung baby pa si Dana, nanonood sa kanila ng TV. Sabi ng biyanan kong lalaki, ba't nanonood ka ng TV dito sa amin? Binibiro lang naman si Dana, no? Pero ganun kasi yun. Pero may laman yun, magsalita. Ba't ka dito nanonood ng TV? Wala po kaming TV. Sabi niya, yung papa mo, walang pambili ng TV. Walang pambili ng ganito. Nung sumunod na linggo, Ate Jo, pwede po ba ako magkaroon ng TV at saka ng washing machine? Si Ate Jo pa kasi dati finance officer. Alam niyo po, nagkaroon ako ng TV. Colored. Di ba na? Saka kumuha ako ng isang washing machine. Akala ng biyanan ko, niyayabangan ko siya. Nung sinabi naman ni Dana na, may TV na po kami. Yan talagang yabang-yabang. Sabi ko, saan ba ako pupunta nito? Pero alam niyo po, makikita yung pagbabago. Sa ugali makikita talaga. At hayaan yung iba yung magsabi. Mahirap yung magsasabi ka na, alam mo ako, binago na ako ng Panginoon eh. Hindi po. Makikita yun eh. Makikita ng ibang tao. At sila mismo yung makakapag-testify na bago ka nga. But our vision of Jesus must remain clear na mamuhay tayo sa grasya. At sinasabi lang po, being raised with Christ indicates a transformation and a call to action that reflects our spiritual status, new spiritual status. Kung sinasabi mong born again ka na, bago ka nang nilalang, makita talaga, ipamuhay natin what the Word says. Total, marami po tayong napapakinggan ng mga turo at aral eh. Tayo din, nagsasaliksik din tayo, nag-aaral din tayo, and whatever na kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ay pamuhay natin. Ganun lang naman ang buhay Kristiyano. At sasabihin natin, mahirap eh, hindi natin magawa. No, hindi mahirap, kaya nga may grasya. Ang grace, hindi lamang po unmerited favor, kundi it is a divine enablement. Kakayanan ay binibigay sa iyo ng Panginoon na sa mga bagay na inaakala mong hindi mo kayang gawin, yung magpakabait, yung magpakabanal, yung sumunod sa kanyang salita, bibigyan ng Panginoon ng kakayanan. Yan po yung tawag sa grasya. Another meaning of grace, divine enablement. To do what God wants us to do, na inaakala nating mahirap. So, trusting God's eternal wisdom, hindi po mababago yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon, yung kanyang mga salita, na kapag sinunod po natin, we will be aligning our focus on things above. No, hindi na po tayo hindi na tayo lalakad ng pagewang-gewang, ng liliko sa kaliwa at sa kanan, bagkos magpapatuloy po tayo. So earthly distractions can lead us away from our divine purpose. Kasi we are made for a relationship lang talaga eh. Nilikha lang tayo ng Panginoon para sa isang relasyon. Para ang Diyos may mapagpadamahan lang siya ng kanyang habag, ng kanyang awa, ng kanyang pag-ibig.
No more, no less. Hindi lang para iligtas kanya sa kapahamakan, kundi ipadama niya sa iyo bilang kanyang nilikha na mahalaga ka sa kanya, mahal na mahal ka niya, importante ka sa kanya. Yan lang, relationship lang ang gusto ng Panginoon. Hindi po, wala siyang hinihingi sa atin na ibalik mo sa akin yung kapalit ng ginawa ko sa iyo. No. We are made for a relationship. That's why kapag lalapit ka sa Panginoon, ako po, ayan, yung mga mentor ko, sila pastor, sila Bishop Willie, sila Pastora Citas. Nung ako po yung nagsisimula, sila Pastora Baby sa District 2. District head po namin si Pastora Baby. Ako po, meron akong natututunan sa kanila yung pinakatumatatak sa akin ng mga tinuturo nila. At isa dun sa tumatak sa akin ng pagtuturo, si Pastor Cesar, yung husband po ni Pastor Citas, na nung siya po ay nagtuturo doon sa Bible School, sinabi niya sa amin, lahat. When you approach the throne of God or when you go to God for a relationship. Sa bawat paglapit mo sa trono ng Diyos, lalapit ka, hindi, ano ba usually na paglapit natin sa trono ng biyaya, ano ang ginagawa natin? Humihingi tayo. Lord, bigyan mo ako ng peace. Lord, bigyan mo ako ng Lord, tulungan mo ako sa ganito. Lord, panay paghingi. Ang lagi po sinasabi sa amin, pinapaalala, go to God for a relationship. Paglapit mo sa Kanya, huwag mo na hingi. Mag-establish ka ng relationship. Paano ka ba nag-establish ng relationship in the natural, sa mga kaibigan mo, sa tao? Di ba pag meron kang hindi ka kilala, so kailangan mo introduce yung sarili mo sa kanya, magpakilala ka, mag-usap kayo. So hanggang sa dumating na yung punto ng pag-uusap na sinasabi mo na yung gusto mo, sinasabi niya na rin yung gusto niya. Di ba? Ngayon, nagkaka-open na kayo sa isa. Ganun po ang ginanais ng Panginoon. Go to God for a relationship. Huwag lang paghingi. Alam ng Panginoon kung ano ang ating pangangailangan. Ang magandang pagyamanin po natin yung pagkakataon na kung saan mararanasan natin yung kanyang yakap, mararanasan natin yung intimacy na tinatawag. So go to God for a relationship. Because yung mga bagay ng sanlibutan, God warns us against mindset fixated on earthly matters. Ayaw ng Panginoon na yung isip natin masyado na nakatuon, lalo na nowadays. Iba na po ang focus ng tao sa sanlibutan na minsan nadadamay pati po mga Kristiyano. The distractions of this world that can keep us away from focusing on God are numerous and varied. Ibig sabihin, iba-iba, marami po yan yung mga distractions, often enticing individuals to prioritize temporary pleasures. Yung mga bagay na yon, minsan, ibang inaakit tayo para iset natin yung ating focus doon sa priority, temporary pleasures ng buhay. Diba? Ganun naman eh. Parang sa commercial sa alak, diba? Alak, alam mo, hindi naman masarap eh. Pero pag iniinom na doon sa commercial, ini-entice tayo na, uy, sarap uminom. Wala daw sabit. Diba? Parang ini-entice ka, pleasure. And sabi po, material possessions and worldly pursuits. So material possessions ng tao nowadays napaka-materyoso na yun. No, kahit nga sa mga bata natututunan na rin. Hindi na nila marunong i-appreciate yung mga bagay. Alam nila pag nagregalo ka dapat pera. Hindi material na bagay. Tayo dati pag nagregalo tayo, it's the thought that counts. No, dati 'di ba ganoon? It's the thought that counts. Ang mahalaga doon, yung mano ng pagbibigay mo na naalala mo ko. Pero ngayon kapag magbigay ka, lakihan mo. Dapat maganda, mahal. Kasi doon na-i-enjoy ng tao. Hindi naman lahat. No, pero ganyan po ang kasalukuyan in general kalagayan ng sanlibutan. Worldly pursuits over spiritual relationship with God. Na ipagpapalit na. And what are those common distractions of this world? Technology and social media. Lahat naman tayo gumagamit ng social media. And if we will only admit, kahit po may mga pastor na nagsa-social media. No? Pwede niyo po akong makita sa aking pong Instagram, sa aking Facebook account, meron po akong Twitter, at meron po akong, di ba gano'n? Wala naman pong masama nun.
Pero ang masama po ngayon, yung technology and social media, the constant connectivity and instant gratification provided by technology and social media can consume significant amount of time and attention. May pros and cons. Sa mga nagtatrabaho, maganda dahil nag-work from home, nasa bahay na lang sila. Hindi na sila di ba? Maganda po yun sa ganung kalagayan. Pero kung halimbawa, yung iba na yung ginagawa mo sa social media, nagkukonsumo talaga ng oras. Nakugasan mo nga yung ang sagot sa inyo. Teka, umaatak pa. Diba? Minsan gano'n, di ba? Sa pool tayong lahat. Di ba? Lahat naman nakikita natin yan. Sa mga anak natin, may gagawin minsan, di ba? Kapag merong tapos pag-uwi ng bahay, kahit po kami, minsan may mga pagkakataon na gano'n. Sabi ko nga, paalala namin sa isa't isa, paalala namin ni Ate Shirley, na pagdating sa bahay, kung pwedeng, di ba, mag-usap-usap, hindi kasi, di ba, may magkakataon talaga, lahat kayo nakatingin sa Pero nakabukas yung TV. Hindi niyo man pinanonood. Ilagay mo nga sa pag nilagay na, hindi ka naman nanonood kasi medyo meron kang Buti sana kung lahat importante. So nagko-consume ng oras. Leading individual to prioritize virtual interaction over meaningful spiritual practices. Kayo po, personally, tatanungin ko po kayo, ano po yung pakiramdam nyo maganda? Yung personal nyo nakikita, yung kaibigan nyo na nakakausap nyo, o doon lang sa virtual? Yung personal, kahit paano iba po yun. Pero hindi natin yung mga nasa abroad, yung mga importanteng mga bagay, wala pong problema doon. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung mga sobra-sobra. Lahat po ng sobra ay hindi po maganda. Pero nandun po na, ngayon nasanay na Kaya nga nung nakakaraan, alam niyo po, marami talagang totoo, marami. Kasi ako po yung umaattend sa CPMA. Doon sa ng mga Ministers Alliance ngayon ng Pasig. At marami pong church na nagsara. At marami pong church pa rin, buti nga tayo, marami na tayo dumadalo. Pero po marami yung iba, wala pa rin dumadalo sa kanila. Dahil nasanay na po, online na lang tayo. Gusto nila sa bahay. Pero pag nasa bahay, hindi ko po alam kung talagang naka-tune in po yun, talagang matamang nakikinig. Baka pag nasa bahay, nakataas yung dalawang paa, kumakain kung tapos pinakikinggan lang si pastor, ginagawang pang siya. Parang sine na lang pinanunood nun. Wala nang focus. So yun lang naman po, yung sobra-sobra. So, isa yan sa mga technology and social media. Pero, paalala lang sa atin lahat. Paalala lang sa atin lahat. Pangalawa, yung materialism and consumerism. Yung materialism and consumerism, the pursuit of wealth, possessions, and status in a materialistic society can distract individuals from focusing on spiritual growth. May stage naman po talaga na, katulad po, halimbawa, yung mga contemporaries po namin, dumaan sa pagiging youth. May season din Dadaan ka sa pagiging youth. Tapos magiging young professional ka na. Tapos magtatatag ka ng pamilya. Alam niyo po, meron naman talagang mga pagbabago. Halimbawa, yung youth, nagtrabaho. Hindi po natin inaalis sa kanilang sabihin, hindi mo pwedeng sabihin, uy, huwag ka na magtrabaho, nakakasira ng paglilingkod sa Panginoon yan. Although nagiging biruan natin. Na huwag ka na trabaho, nakakasira ng paglilingkod sa Diyos. Hindi po. Ang sinasabi lang po doon, kapag masyado nang ang hinahanap mo, yung magkaroon ng status na maganda sa labas, at yung bang masyado na yung kayamanan na ang hanap mo, na in reality, iiwan naman natin yan dito sa mundo, at yung worldly possessions nandun na, lahat na lang, nagkakaroon ka, okay lang yun, lalo na pinaghirapan mo, pinaghirapan ko wala kayong pakialam mo, wala po kaming pakialam doon. Talaga. Pero alalahanin natin na ang pinagmulan ng kayamanan, kung ano man yung mga tinatangkilik mo ngayon, kung ano man ang kalagayan mo ngayon sa buhay, sa trabaho mo, yung mga promotions na natatanggap natin in life, lahat po yan, it's all by the grace of God. Pero kung yan ang makapaghihinder doon sa ating spiritual growth, na hindi na tayo magkaroon ng ang dami na nating iniisip,
Tapos hindi na tayo nakakapag-pray, wala na tayong personal devotion. Sabi po, and we are not connecting with God on a deeper level. Okay lang po sana kahit na yung bang quality time lang, maikli. Hindi naman sinasabi ng Lord na mahaba eh. Kahit na maikli pero quality time, and every day of your life, you're going deeper yung level ng iyong relationship sa Panginoon, okay lang po yun. Pero kung totally itong material wealth, possession status in materialistic society nakakapag-distract sa atin, hindi na po maganda. The desire for more material goods can lead to greed. Kaya marami nagiging gahaman eh. Kapag nagkaroon na kasi ng malaki, hindi na siya sanay na magkaroon ng maliit. Pag lumiit, nadi-disappoint na siya. Pag malaki, anong gugustuhin niya? Lumaki pa ng lumaki. Hanggang sa yung greed. Kita mo yung mga politicians natin na sa kapangyarihan. So nagkaroon ng impluwensya, ngayon mas greater ang Kaya, di ba, hindi rin sila yung mayor, magiging congressman, yung congressman. Pero ang reason nila? Gusto ko naman mag-serve kasi di ba, to the Filipino nation. Gusto kong I want to help the people alleviate their, di ba? Hindi po eh. Kasi sabi nga, pwede naman tayong tumulong sa kahit saan. Kaya lang kasi iba yung impluwensya. Maganda sana yung iba iniisip ganito na pinakamagandang politiko na minsan marinig mo. Dahil gusto niya pumunta sa Kongreso, kung ang niya is, para siya yung makagawa ng batas na maganda. No, na makatutulong sa yung bang medyo hahangaan mo pa. Pero yung tumas lang ang posisyon na hindi naman sinasabing gusto niya maglingkod, at pagdating doon, wala namang gagawin. Tayo po, di ba, marami tayong binoto. Tapos ngayon, nung binoto natin, andun na. Nasa Senado na. Ang pogi na nila ngayon. Tapos ang yaman na nila. Yung kanilang mga asawa, ng drip ng glutathione sa office nila. Para mga ganun. Di ba? Kapag ganun ang paglilingkod, hindi yun. Desire nun, may influence eh. Para marami siyang ma-impluwensyahan. So, yung material goods can lead to greed, envy, di ba? Nagiging nagkakainggitan tuloy. And lack of contentment. Kapag minsan nagkaroon ka, kasunod niyan gusto mo pa magkaroon. Parang sa mga nagsusugal, nanalo, gusto pang manalo ng manalo. Pero yung may magaling bang sugarol? Meron namang magaling na sugarol. Ibig sabihin lang madiskarte. Yung kapag malaki na yung napanalunan, titigil. Pero bihira lang yun. Bihira lang yun yung mga nagsusunod. Pag habang nananalo ka, mas gusto mo lalong nananalo kasi para mas maraming pera. So, yun po, yung materialism. Yun po yan. Nakakahadlang. And busyness and overcommitment. Living in the fast-paced world with busy schedules and multiple responsibilities. Kung ikaw po ay Kristiyano na, leader ka ng church, di ba? O kaya, sabihin na, wag na lang leader. Baka sabihin nyo, meron pa akong inaanong leader. Tayong lahat. Limbawa, Christian tayo. Tapos may mga negosyo pa tayo. Tapos involved tayo sa ministry. Di ba? Tapos, dami nating yung iba, tapos kada lapit sa'yo ng tao, sige, okay ako dyan. Yung bang nag-commit yung sarili mo na tutulong ka o sasama ka, makikiisa ka, overcommitment na po yun. Yun nga isang bagay na hindi mo pa pagtuunan yung relasyon mo sa Panginoon eh. Diba? Hindi ko po kayo pinagagalitan na inaano po natin, living the best life is living under the grace of God. And living under the grace of God, we have to be focused sa ating Christian life. Lalo nga na ngayon, we are in the last days. Madali lang yung paningin natin sa iba eh. So busyness and our commitment, living in the fast-paced world. Sabi po, yung pag meron tayong multiple responsibilities, can leave little time for spiritual practices and reflections. Nakakapag-reflect pa rin po ba tayo? Nakakapag-pray pa rin ba tayo? O sa sasakyan na lang? Okay lang naman. Wala pong kahit nasa naman tayo. Pwedeng manalangin. Pero yung quality time na, yung talagang you open up your heart with God
and the Lord is speaking into your heart, yung mas seryosong, yung bang pakikipag-ano sa Kanya, nandun pa rin ba tayo? Yung pa rin ba yung puso natin? Gusto pa rin ba nating maranasan yun? So, constant busyness. Alam niyo po, kapag naging busy ka, sa anumang ginagawa mo, lalo na kapag wala ka sa Panginoon o hindi ka po ganun ka kababad sa Kanyang salita, hindi ka yung bang involved no, sa ministry, na ang yung ano na lang is yung Sunday, tapos yung personal mong devotion. Pero kapag marami ka pa rin, constant busy ka, can lead to burnout, stress, and a neglect of one's spiritual well-being. Kapag hinanap mo na yung mga bagay ng sanlibutan, tinrabaho mo, nagtrabaho ka talaga ng gusto, tapos hindi naman yung inaasahan mong yung produkto o yung kalalabasan, hindi naging maganda, ano ba nangyayari sa atin? Di ba nadi-disappoint tayo? Ayoko na nga. Nakatamad naman. Kala ko ba, pag nagtiwala ka sa Panginoon, Hindi. Masyado tayong naging busy sa maraming bagay. Na minsan hindi na kalooban ng Diyos, hindi man lang natin na isang gunay sa Kanya. No, hindi man lang natin na ikonsulta sa Kanya. So, it can lead to burnout. Ako po, naranasan ko dati. Noong mga panahon na nagsisimula ka ng pamilya, siyempre, ang priority mo, family. Hindi pa po ako noon nagpo-full time. Half time. Hindi, parang marami po akong sinasamahan, actively involved ko sa Pero pagkasabay na yung mga trabaho, nagsabay-sabay na po. Na-stress ka na kung anong unahin mong priority. Teka, Sabado, sasabihin ng supervisor, overtime tayo kasi production yung pinasukan mo. Overtime tayo. Kailangan. Tapos naka-assign ako dito sa pagpapaawit. Diba? Naka-assign ka sa pagpapakanta. So, nakaset na yun. Tapos biglang mawawala ka. Hindi naman pinagmamalaki mo kapag wala ka. Hindi na matutuloy. Matutuloy naman. Kaya lang, as your commitment na maglilingkod sa Panginoon, somehow nadidisappoint ka. Pero noon yun. Ngayon naman, we are still under the grace of God na kapag ganun, pwede naman maraming bagay, maraming paraan pwede tayong gawin. Pero wag lang natin makasanayan kasi pagdating po sa ganun, mapapagod tayo. Yung gawa ka ng gawa, tapos yung halimbawa, gusto mong magnegosyo, gusto mong gawin mga maraming bagay, hanggang sa napagod ka na lang, baka mamaya sa bandang huli, sisihin pa, Lord, akala ko ba, sasamahan mo ko. So, nababurn out po tayo. So, business. Entertainment and leisure. No, the abundance of entertainment options such as movies, music, sabi po, sports, recreational activities can easily become attractions that can cause and consume time and attention, leaving little room. Lahat naman ng ito Entertainment, leisure, that's negative influences. Yung mga tao na naging kaibigan mo, nakasama mo sa office, sa Sunday may tayo Ay, hindi, may simba. Huwag na muna. Minsan lang naman ito Diba? Hanggang yung minsan, nagustuhan mo na, edi nakasanayan mo na. So, yun po, yung mga negative influences na minsan nagko-compromise at nagiging dahilan para yung spiritual na desire po natin, yung apoy natin sa ating relationship sa Panginoon ay medyo nagsasubside. And anxiety and worry, yung pag-aalala, yung labis na pag-aalala, sa maraming bagay. The worries and anxieties of life, including financial concerns, health issues, personal challenges can consume one thoughts and emotion, making it difficult to focus on God and trust in the providence and care. So ang gagawin ng tao, magiging busy, unahin yung mga nagiging materialistic, napapagod, tapos dahil sa hindi naging maganda yung outcome ng ginagawa niya, nag-aalala na siya ngayon, sana ako ganito, sana ako kukuha ng ganito. So nagwo-worry na tayo. So, mahirap na mag-focus sa Panginoon. And yung pleasure-seeking and instant gratification, the pursuit of pleasure, indulgence in sinful behaviors, and seeking instant, and sabi po, yung mga gratification can lead individuals away from God.
Mga distractions. These distractions are often hindered spiritual growth. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay tayo po ay lumago. Dito po sa ating pong binasa ng mga talata, si Paul po ay nagka-counsel as a reminder to redirect our trust and focus towards God. Gusto sabihin ni Pablo rito, ibalik natin, ituon natin ang ating pansin sa Panginoon. Yung mga material na bagay, pansampantala lang, temporal. Pero yung eternal na buhay po natin sa piling ng Panginoon, enjoy po natin yung ngayon. Na kung saan nakatuon tayo sa mga bagay na habang tayo po, hindi natin inaalis. Kasi kalooban ng Panginoon na tayo sumagana. Gawin natin yung alam natin kayang gawin natin. Let us ask the counsel of God. Humingi tayo ng payo. Through His Word, tuturuan niya tayo. Gawin natin yung kalooban ng Panginoon. But at the end of the day, hindi naman tayo ang magpapala sa sarili natin, kundi ang Panginoon. At lahat ng mga bagay na material, pansamantala, ay nandun po naiiwan lang natin dito. So let us set our mind on things above. Setting our mind on things above, yung passage pong ito ay nag-emphasize the importance of directing our thoughts and desires towards heavenly things where Christ is seated at the right hand of God. It involves a shift in perspective from worldly concern to spiritual priorities. Kung gagawin ko kaya ang lahat ng bagay na ito, hindi ba maapektuhan yung aking relasyon sa Panginoon? Baka mawalan ako ng panahon na sa Diyos, baka manlamig na ako. Kung gano'n ang mangyayari, wag na natin gawin. So set your mind on things above. Kasi ang natin, yung pagkatapos ng buhay na ito, yun ang pinaghahandaan po natin. Ano po ba yung pinaghahandaan po ng bawat isa sa atin? Yung bukas lang? Yung kakainin natin sa mga susunod na araw? Yung mga yaman na pwede nating makamtan? Hindi po. Actually tayo, bilang mga Kristiyano, ang pinaghahanda tayo sa buhay na walang hanggan sa susunod. So as we enjoy life, bonus po yan, at yan po ay pagpapakita ng Diyos ng Kanya pong grasya na tayo po ay pinagpapala. Material things, may magandang bahay ka, may kotse ka, maganda yung status mo sa trabaho mo, okay po yan. Kasi nagbibigay din yan ng kapurihan sa Panginoon, lalo na kung ang tao na meron nun ay ina-acknowledge na lahat ng yan. To God be the glory. Okay lang po yun. Pero kung talagang wala, at lahat ng ito ay ina-attribute natin dahil sa ating ginawa, hindi na po yun ang tama. Set your mind on things above. And putting to death earthly desires. It also talks about putting to death our earthly things such as yung mga kasalanan. Yung sinasabi sa Bible na yung impurity, yung immorality, evil desires, yung sin. Yun yung pagpasyahan natin, layuan natin. Huwag natin layuan ng Diyos. No, yung mga bagay na may patungkol sa Diyos, ang layuan natin, yung kasalanan. Yung mga sinful behaviors and a commitment to living, yung bang malayo sa kalooban ng Panginoon, yun ang iwasan natin. Pero, tandaan po natin, ang buhay po natin ngayon, sabi po dun sa verse 3, tayo po ay namatay na. Ang buhay na meron tayo ay buhay ni Kristo. So, hindi natin sariling buhay. No, kaya naman, ipakita natin sa maraming tao na tayo po'y namumuhay sa grasya ng Panginoon. And setting our minds on things above is living a new life in Christ. Mamuhay tayo na si Kristo po ang nakikita po sa atin. So all of us want to grow spiritually. Amen? All of us. Gusto natin. And sa Ephesians 4:14, yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Sabi po, we are not meant to remain as children, but to grow up in every way in Christ. Kung babasahin po natin sa Ephesians chapter 4, verse 14. So 10 o'clock na po pala. Matapos na po ako. Ito na lang po. 4:14, sa Amplified, basahin po natin. Sa Amplified version, Ephesians chapter 4, verse 14. So that we are no longer children, spiritually immature, tossed back and forth like ships on a stormy sea, and carried about by every wind of shifting doctrines, by the cunning and trickery of unscrupulous men, by the deceitful seeming of people ready to do anything for personal profit. Sabi po, so that we are no longer children or spiritually immature,
tossed back and forth like ships on a stormy sea and carried about by every wind of shifting doctrines. Ayon ng Panginoon na tayo manatiling mga sanggol na kung saan, sabi po, mga spiritually immature. At yung tayo po ay tinatangay na lang ng hangin kung saan-saan. Natatangay tayo dun sa mga maling katuroan na nakikita at naririnig po natin. No? Mula dun sa mga unscrupulous na mga nagtuturo. Yung mga huwad. Yung mga hindi po naman itinuturo talaga yung tama. So ayaw ng Panginoon na manatili tayo doon. So, He wants us to grow. But ito po yung katotohanan. Yung facts about growth. Spiritual growth is not automatic. Hindi po automatic yung spiritual growth. Nasabi mo, hindi, under grace ako eh. Under grace ka. So, kung under grace ka, ipamumuhay mo yung mga salita. So, ibig sabihin ng pamumuhay, gagawin mo yung mga salita. No? Nang may pagmamahal sa Diyos. Hindi dahil gagawin mo, dahil natatakot ka, kasi kung takot at batas na naman yun. Kaya mo gagawin, kaya mo gustong lumago. Kasi pag lumago ako, pagpapalain ako, kapag hindi ako lumago, paparusahan ako, no. Yung motivation po natin, kaya gusto natin lumago, gusto natin makita lalo si Kristo sa buhay natin. Amen? So spiritual growth is not automatic. Just because you've been a Christian for a long time, doesn't mean that you have grown spiritually. Kapag matagal na ba ang Kristiyano na born again, ibig sabihin ba, spiritually mature na siya? Hindi yun ang sukatan eh. Di ba? Kung ang bawat salita na narinig mo, kahit na bago ka lang, pinamumuhay mo, parang mas makukonsider pang mature yun kaysa sa matagal na, pero hindi naman ipinamumuhay ang salita ng Diyos. So, spiritual growth is not automatic. The fact that you've been saved by grace doesn't mean that you've grown in grace. Hindi dahil naligtas ka sa kagandahang loob ng Diyos, namumuhay ka na rin ngayon sa biyaya. Kasi marami pa rin, di ba? Sinasabi, I am under grace, pero sabi nga, ano ba yung binabanggit ni Bishop rito? Pero kung makapanlait ka ng kapwa mo, pero kung magalit ka, ganun na lamang, kung magsalita ka ng hindi maganda. So ibig sabihin, you have been saved by grace, but you are not living in grace. Wala ka pa rin sa grasya noon. So, you have been Christians a long time now and you ought to be teaching others, di ba? Sabi nga ng salita ng Diyos doon sa Hebrews chapter 5 verse 12 and 13. Sabi nga, dapat matitigas ng pagkain yung kinakain mo ngayon, hindi na katulad ng mga sanggol, hindi na katulad ng mga bata na dapat solid food na. Dapat nga ikaw na nagtuturo, hindi na ikaw ang tinuturuan, sabi. Pero ganun pa man, hindi kasi ibig sabihin, hindi po automatic po yung spiritual growth. So meron talagang yung bang proseso at meron po diyang elemento ng you need the Holy Spirit to lead us. Kailangan po ng yielding to the Spirit of God. Ibig sabihin yung ipasasakop mo yung kalooban mo sa kalooban ng Diyos at hayaan mo ang Santong Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa atin. Another fact about spiritual growth, it is ongoing. Unlike physical growth, it never ends. Yung physical growth, di ba, merong certain age na hindi na tayo tatangkad eh. Pero yung mga kabataan, di ba, merong certain age na magmula sa ganitong edad, tataas pa yan. Pero kapag yun, tayo nga, baliktad. Habang tumatanda na, bumabaluktot na. Bumabaluktot na gano'n. Hindi naman yung pag-uugali, yung yung katawan. Bumabaluktot talaga, di ba? Kaya yung iba, medyo dapat uminom ng gatas, uminom ng So, spiritual growth is ongoing. Continue to grow. Sa 2 Peter chapter 3, verse 18, it says, continue to grow in grace. Continue to grow in grace. So, it never ends. Every day, when you wake up, you can either grow more spiritually or you can take a step backward. Pagising mo sa umaga, magde-decide ka. Ano ba i-exhibit mong buhay? O ano bang gusto mong mangyari? Na makita yung paglago mo o makita yung pagising mo pa lang sa umaga, yung galit ka na. Yung parang sira na agad ang araw mo. Parang paatras yun. Kung mature ka, spiritually mature, siyempre, bago ka bumitaw ng mga salita o bago ka gumawa ng isang bagay, inaalala mo, kalooban ba ito ng Panginoon?
makakasakit ba ito sa aking kapwa? O hindi, magiging maganda ba itong testimony sa iba, yung buhay ko? So somebody has said that the Christian life is like riding a bicycle. Unless you keep moving, you fall off. Di ba kapag hindi ka pumipidal sa bisikleta, ganun ka. We will never attain all that there is in Christ in this life. Sabi po, we will never attain all that there is in Christ in this life. Hiwalay kay Kristo talaga. Hindi natin ma-attain yung mga bagay na yun. Kaya, ongoing po yung spiritual growth. Hindi po porque matagal na kayo, kasabay na kayo ng The Life Giver Church. No, kasi edad na po natin, ibig sabihin, wala na paglago. No, bawat araw, lumalago po tayo. Amen? May nababago po sa atin. Amen? And spiritual growth, amen, praise God. Sabi po, isn't about how many years you have been Christian. Hindi kang gaano katagal. It's not about how many meetings you attend at church or how many verses you memorize in the Bible. It's not about how many minutes you spend in devotion every morning or how many Christian books you read sa buong taon, kung ilang chapter. So hindi po yun. Ang tinitingnan po dito ay tayo po, how much, hindi po how many, kundi how much. How much is the quality of life we live? It's about how much closer am I to God. I was at the time last year. Gano'n ba ako kalapit nun sa Panginoon? Nakaraan, ganito. May progression, no, sa buhay Kristiyano. No, may progression. And sabi niya sa John 10:10, my purpose is to give life in all its fullness. Hindi niya sinabing, I have come to give you more things to do. He gave us a quality of life na meron. I have come to give you life and have it more abundantly. A quality. No, a life full of quality na nanggagaling sa Panginoon. Hindi po sinabi niya, ito yung gawin mo, ito yung kasi mamumuhay na naman tayo nun sa mga batas na nakakapagpabigat sa atin. And God didn't give us grace to get us started. God gave us His grace to keep us going, para magpatuloy. Di ba? Inaawit natin yung isa, I'm still standing, but by the grace of God. If not for your mercy, if not for your grace. Wala na sana tayo No, aayaw na tayo. But because of the grace of God, nandito po tayo ngayon. So, it's not about how many, it's about the quality of life na meron po tayo. So, patuloy po yung spiritual growth. Patuloy po. Yung maturity, darating po yan. Yan po'y bunga ng grasya ng Panginoon sa bawat isa sa atin at ng ating pong pakikipagrelasyon sa Kanya. So, embracing God's grace enables our thoughts and actions to reflect our divine calling. And that is to have a pure relationship with the Lord. Tapos, it follows yung mga pangangailangan po natin. Kayang ibigay ng Panginoon. So let us just commit to daily setting our minds on heavenly things. Pananampalataya natin, yung relationship natin sa Panginoon, yung nakagawian na natin, na ginagawa po natin, na lalong nagbibigay sa atin ng kasiglahan, kapayapaan, reading the Word of God, praying, communicating with Him. So, allowing our transformed lives to bear witness to God's grace na makita po ng maraming tao. Kaya, living for all that matters. Let us live for what really matters in our lives. Ano ba pinakamahalaga sa atin? Pag nawala po sa atin yung mga ilang bagay na tinatangkilik po natin, kaya pa po yung ibalik ng Panginoon. Amen? At kaya pa po tayong i-bless ni Lord ng mga bagay na nawala sa atin. Pero kapag ang Diyos ang nawala sa atin, ang buhay ng tao, mahirap na. No, hindi na tayo magiging masaya. Sapagkat hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. So ang maging focus po natin ngayon is eternal. Iiwanan natin lahat. Hindi namin sinasabing tumigil na kayo sa paggawa, tumigil na kayo sa trabaho, tumigil. No. Hindi po namin sinasabi yung ganoon. Pinapaalala lang po sa bawat isa atin na mas mahigit po tayong mahalagang bagay na dapat din paghandaan. Yun po yung pagkatapos ng buhay na ito.
Kasi pagkatapos ng buhay na ito, hindi nyo na naman alam at hindi nyo na pag-aari. Sabi nga, totoo yung minsan may mga nababasa kang article, nagpapakahirap ka sa isang bagay na pagdating ng panahon, hindi naman sa'yo, magiging sa'yo na. Hindi sa anak ko. Pagkatapos ng anak mo saan? Doon sa, di ba, ano? Pero ibig sabihin, kung yun, ginawa mo lang patungkol lang sa'yo, wala eh. Pero may purpose ang lahat. At hindi natin inaalis na mangarap tayo ng pinakamataas. Pinakamataas na matatapos natin, ma-achieve natin sa buhay natin ito. Basta lagi ang balik ng kapurihan sa Panginoon. Lord, sa lahat ng na-achieve ko, sa lahat ng naabot ko, Lord, lahat ng ito ay galing sa'yo. Wala pong masama. So, wag lang natin kalilimutan ang pinakamahalaga, yung relationship natin sa Panginoon. We are in the last days. Lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon, magbibigay sa atin ng disappointments, magbibigay sa atin ng discouragement, makapanghihina sa atin. Pero kung tayo po ay nananatili sa Panginoon, sa ating relasyon sa Kanya, hindi tayo matitinag. Amen? Hindi tayo matatakot because He holds our future. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So that is the message of God this morning. Let us just come before Him. Hallelujah. And allow the Holy Spirit to minister to us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat sa pagkakataon na kami po'y magsama-sama sa iyo pong banal na harapan. At patuloy, Panginoon, na maranasan ang kaluwalhatian mo. At tanggap, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord, You have made us for a relationship, Lord God. At wala kang ninais sa bawat isa po sa amin, kundi makita ang bawat isa na lumalago sa amin pong pagkakilala sa iyo. You're the treasure that we hold. And more than earthly wealth, O God, we acknowledge you as our Lord, as our Savior. At ikaw yung yaman na hindi mapapantayan na nagkaroon po kami. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ngayon pong umaga that we are to live for what really matters. Alam po namin na pinapahayag mo sa bawat isa kung ano ang pinakamahalaga, ang pinakamainam. Panginoon, nawa, maranasan, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, na magkaroon kami ng isang kaisipan na nakatuon lamang sa iyo. Regardless kung ano nangyayari sa aming kapaligiran, ano man ang ginagawang pang-aakit ng sanlibutan para ilayo kami sa aming paningin sa iyo, Lord, makita mo ang bawat isa na kahit dumadaan sa mga pagsubok, wala po kang ibang pagtitiwalaan kundi ikaw lamang. And only you can satisfy our hearts, the longing of our hearts, our desires, O God. At kalooban mo rin na kami po'y sumagana. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng iba na ayaw ng Panginoon na sumagana tayo. O ayaw ng Panginoon na tayo ay gumanda yung ating kalagayan sa buhay sapagkat malilimutan natin siya. No. But it is about the heart of every individual. Nasa puso, nakasalalay ng bawat isa. And kung tinanggap mo yung kagandahang loob ng Diyos, naramdaman mo yung kanyang pag-ibig, hindi ka nahihiwalay sa Kanya. Hindi mo na siya may pagpapalit sa mga bagay ng sanlibutan. Bagkos lalo kang lalapit sa Kanya at mananangan.